Buo na desisyon ni VP Sara tatakbong presidente sa 2028 na trigger na naman ang mga loyalista. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nireveal ni dating Pangulong Duterte sa kanyang naging interview sa Batasang Pambansa na kaya dumalo si Vice President Sara sa kanyang naging hearing ay tila pag-uumpisa ng pag-ensayo o practice na maging presidente o pangulo na siyang ikinagulat ng mga Aba, ano yan, Tatay Digong? Ang mga sinabi ng dating Pangulong Duterte ay nagbigay sigla at pag-asa sa mga DDS at sa taong bayan. Pero para sa mga loyalista, na-trigger na naman sila. The writing is on the wall, triggering the loyalista trolls. During a press conference in Bacolod just a few days back, VP Sara was mistakenly addressed as Madam President by one of the members of the press. A short exchange between the two ensued with the VP ending it with a subtle remark, "Papunta pa tayo," capped with her signature smile. Oh! Aba! Medyo dito pa lang ay parang nagpapahiwatig na ang ating Vice President patungo sa pagiging presidente. Marami naman talagang maaalarma niyan. Doon pa nga lang sa survey na lumalabas, sobrang kulang na lang. Talagang manginig na sila at kaya sila sobrang nagpapanik ngayon dahil sa ganyan. Ngayon is parang na medyo nagkakaroon ng hint ng konti. No? Medyo parang merong mga padaples. 'Di ba? Pag yan malamang yan ay nalalaman ng mga tao na gusto na hindi siya tumakbo. 'Di ba? Kaya nga siya ginaganyan eh. Ngayon, may hint na. Nararamdaman na nila na parang si VP Sara ay makikipagsagupaan sa pagiging presidente sa 2028. Oh, yari kayo ngayon. Kayo kasi. After last night's 14-hour marathon hearing of the Quadcom, where PRRD was resource person, the former president in an ambush interview was asked why VP Sara was also there, to which the old man replied he didn't know, but hypothesized baka nagpa-practice na rin siya. Baka balang araw, magpresidente siya. Alam niya na how to handle. Both the female and male alpha have synchronized alpha brain waves too. Dapat talaga 5 consecutive terms to 30 ang hahawak. Siguradong makakahinga ng malalim ang mamamayan at makakaalpas na ang Pilipinas sa korupsyon. Mawawala na ang mga adik, smuggler, kickbackers, criminalities at titino ang mga baliko, ang mga utak na nasa Kamara at Senado. At magkakaroon na ng maayos justice system ang bansang Pilipinas. Tama naman yon. Kung gusto natin na mangyari ang mga ganyan, kailangan talaga natin ng isang leader na matatag. Yung marunong magdesisyon sa sarili niya. Yung meron siyang puso sa taong bayan. Yung nakikita at nararamdaman niya ang hinaing ng taong bayan. Yung talagang tumitingin sa ibaba. Yung tipo na kapag may problema tayong hinaharap, parang nagkikibit balikat lang, hindi dapat ganon. Kailangan sinusolusyonan. Ang pinapares kasi nila dito, ganito. Siyempre, ito nga, administrasyon, ganyan. Nakikita daw, pumupunta sa ganyan. Bakit si VP Sara hindi nakikita? No? Ano ang pipiliin nyo? Yung taong nakikita pero wala naman nangyayari? O yung taong hindi mo nga nakikita, pero merong nangyayari. Ang ibig kong sabihin, hindi nakikita merong nangyayari, dumarating ang Office of the Vice President at nagbibigay ng tulong sa mga taong bayan kung merong mga kalamidad na nangyayari. Kung talagang kinakailangan talaga ay lumalabas ang Office of the Vice President. Si VP Sara, sa tingin ko, kaya hindi siya lumalabas at nagpapa-expose
sa mga ganon. Kuwari may mga kalamidad, tapos mamimigay ng tulong ang Office of the Vice President. Hindi siya lumalabas, hinahanap siya. Si VP Sara kasi ayaw niya ng masyado siyang parang sabihang epal. 'Di ba? Alam niyo 'yon, yung para siyang masyadong pabida. 'Di ba? Hindi gawain ng mga Duterte yung ganon. No? Hindi gawain ni VP Sara yung ganon. Yun ang napapansin ko sa kanya. Kumbaga, Office of the Vice President ang magbibigay ng tulong. 'Di ba? Kahit wala na siya doon. 'Di ba? Kahit yung presensya niya wala na doon. Ang importante is yung tulong na dumarating ay nandoon galing sa Office of the Vice President. Kasi hindi naman katulad ng iba, nagbibigay ng mga tulong, umiepal-epal pa. 'Di ba? Yung tulong na ipinamimigay, nilalagyan pa ng pangalan. O syempre sasabihin, kailangan nandoon pa rin siya. 'Di ba nandoon pa rin? Para kahit papaano, ginagawa naman ni VP Sara yon. Pero syempre, hindi naman yung palagian. 'Di ba yung parang sobra na yung ginagawa mo, parang namumuliti ka kanya. Para matandaan ng mga tao kung sino ka, kung dapat ka nilang i-recognize na ikaw ang nagbigay ng tulong. At isa pa, syempre, yung pinamimigay na tulong ni VP Sara, syempre, is galing sa taong bayan yun. Kumbaga, ibinabalik din niya yun. 'Di ba? Binabalik niya. So, bakit pa siya minsan lalabas doon kung parang gusto ba nilang palabasin na kung kay VP Sara galing yun, sabihin ni VP Sara, ito ang tulong ko sa inyong lahat. Diba? Na alam naman natin na sa taong bayan ang gagaling yung tulong na yun. Kaya nga Office of the Vice President ang siyang kumikilos. Bawat kalamidad na nangyayari, nandiyan sila, always present. 'Di ba? Nandoon man si VP Sara o wala, ang importante ay yung tulong ay dumarating sa oras ng pangangailangan galing sa Office of the Vice President. Papunta na kasi sana tayo doon sa magandang Pilipinas. Pero balik tayo sa simula na naman because of this admin. Sayang lang, tuloy-tuloy na sana if naging matino lang ang admin na ito. Yan din ang pangarap ko na maging Alam niyo kung tutuusin, magiging matino naman sana tong administrasyon na to. Oo, kung tutuusin. Kung hindi sila nakinig dun sa mga tao na mga alitap-tap na talagang mga sulsol at sumisira sa kanila. Kaso nga lang ang problema is nakinig sila dun. Kaya nagkaroon ng problema, nagkahetot-hetot ang nangyari. 'Di ba? Wala naman sanang problemang mangyayari. Wala namang ginawang masama ang mga Duterte sa Marcos. 'Di ba? Wala naman silang ginawa. Halos nakatulong pa nga ang mga Duterte sa Marcos. Mas malaki ang naitulong nila kesa sa mga ngayong sumasama sa kanila. 'Di ba? Oo, real talk yan. Mas malaki ang naitulong ng mga Duterte sa Marcos kumpara naman ngayon sa mga nagdidikita ng mga dilawan dyan. 'Di ba? Sobra na nga ang pagtataboy ng mga dilawan sa mga Marcos eh. Sino lang ba ang yumakap sa mga Marcos at tumulong, sumuporta kundi ang mga Duterte? Si VP Sara. Kaya ngayong mga ulupong, nagsama-sama na sila para lang gawa ng kwentong barbero si VP Sara. Alam kasi nila na malaking tinik sa lalamunan nila si VP Sara. Oh. Hindi sila makakaporma sa mga kabalastugan nila. Alam kasi nila mangyayari sa kanila. Full video na kung saan inamin ni dating Pangulong Duterte na kaya nandoon si Vice President Sara sa kanyang naging hearing ay nagpa-practice na itong maging Pangulo. Kaya ang legalista na triggered na naman na binigyan ng comment at reaction ni Mr. Villaltoker. Panoorin natin ang buong video. First time na nakita ko siya. I don't know what prompted her to be there. But she's a lawyer. At baka nagpa-practice na rin siya. Baka balang araw mag-presidente siya. Alam niya how to handle. Nanggagaling na sa bibig ni Tatay Digong ha. Nagpa-practice na maging presidente. So parang lumalabas dito. Kung sakaling si VP Sara ay gusto niyang tumakbo at mabuo na ang kanyang desisyon na pagtakbo sa pagiging presidente, ang ibig sabihin magkakaroon siya ng basbas kay Tatay Digong. At saka isa pa, siguradong papayagan niya ni Tatay Digong, alam niyo kung bakit. 'Di ba? Sa ginagawa sa kanila. Kasi kung sakali napatigilin ni Tatay Digong, si VP Sara, ganto ganyan, mas mananaig Mas mananaig ang nangyayari. Yung mga masasamang nangyayari.
syempre kahit naman papaano, siguro hindi papayagan ng mga Duterte mangyari yun. No? Dahil alam natin sila, may puso sila sa taong bayan. Ngayon, yan yung kinatatakutan ng mga kumakalaban sa kanila. 'Di ba? Ngayon, kung hindi nila ginaganyan ng mga Duterte, wala sanang problema. Siguro si VP Sara, 'di ba sabi ko dati, si VP Sara siguro hindi natatakbong presidente yan. Siguro magpapahinga na yan, babalik na sa Davao at tatakbo na lang mga mayor-mayor doon. 'Di ba? Kaso nga lang ganyan ang ginagawa sa mga Duterte. Kasi oras na hindi sila tumakbo, 'di ba? Parang hindi na sila lalaban ng gano'n, hindi nila ipaglalaban ng sarili nila. Mas lalo silang kakayan-kayanin. Mas lalo silang paparatangan ng kung ano-ano. Mas lalo silang sisirain at itatatak ng mga kalaban nila sa mga taong bayan na talagang wala silang kwenta, gano'n. Tapos sabihin pa na, iniwan nila kayo. Parang gano'n. Kaya mas maganda na rin yan na alam natin na talagang medyo nagpapadaplis na sila na gustong na patatakbuhin si BP Sara o tatakbo si BP Sara bilang presidente. Yan yung statement ni Tatay Digong nung tinanong siya ng media kung bakit andun si VP Inday Sara. And nagkakaroon tayo ng sigla, no? And pag-asa nung sinabi ni Tatay Digong na baka magpresidente siya balang araw. Ay, nako, no? Kasi parang kahit biro lang yun, parang may basbas kay Tatay Digong, parang diba? Alam na nila pangarap ko na ngayon, mga Lord, sa totoo lang, ay may makabalik na Duterte as president sa Pilipinas. At yung magtagal talaga, diba? Kasi imagine niyo na lang, mga Lords, pag mabigyan ng enough time ang mga Duterte na linisin ang Pilipinas, as in, kasi 6 years is not enough. Diba? Yes. Yung linisin talaga, kulang yun. Disiplina, diba? Ay, magkakaroon tayo ng magandang Pilipinas. Kaya nga naaalarma yung mga kumakalaban sa kanila Kasi once na si VP Sara ay maupo sa palasyo, alam na nila kung ano ang mangyayari sa kanila. 'Di ba? Malamang ko hindi na naman sila makakaporma. Ang negosyong matagal na nilang pinundar ay isa-isang magigiba. Wala na yung mga kickback dyan. Ganun naman talaga kapag may matinong politiko, sila pa yung kawawa Sila pa yung inaapi. Sila pa yung pinagtutulungan. Sila pa yung gustong mawala sa posisyon. Pero kung sino pa yung hindi magandang politiko, yung masamang politiko, yung pa yung sinusuportahan. Siyempre, masakit man aminin, marami kasing nakikinabang doon. Kasi sa matinong politiko, walang makikinabang dyan sa kanila, sa mga nakaupo. Walang makikinabang sa kanila. Ang nakikinabang lang sa ginagawa ng mga matitinong politiko ay ang mga taong bayan. Yung bansa na kanyang itinatayo. Yun ang nakikinabang. Na importante din naman dapat na mangyari. Kasi kaya nga kayo nasa posisyon para paglingkuran ng taong bayan, resolbahin kung ano ang problema na nangyayari sa atin ngayon at iangat ang ating bansa. Yun naman talaga. Kaya kayo tumatakbo. Hindi naman kayo tumakbo at naupo dyan para magpayaman lang. Diba? Yung tatak Duterte kasi, talagang yung mga mamamayan ang iniisip. Kaya ginaganyan sila. Pero kung ang mga Duterte, sumasabay lang sa agos ng mga yon, malamang ko wala. 'Di ba? Ang taong bayan galit sa mga Duterte. Pero tingnan nyo, yung mga nakaupo na yan, hail ng hail sa mga Duterte. Kung sakaling hindi maganda ang ginagawa ng mga Duterte, kung sakaling sumasakay sa kanila, 'di ba? Kaso hindi nangyayari 'yon. Hindi sinasakyan ng mga Duterte ang mga gusto nilang mangyari. Bagkos ay kinakalaban nila ang hindi magandang ginagawa. No, na safe, 'di ba? Protected lahat ng citizens. Yes. Imaginein mo ang Pilipinas na disiplinado lahat. Sobrang linis ng buong Pilipinas, yung safety. Hay, pagdasal natin, mga Lods, no? And I really can't wait na may another Duterte na tatakbo as presidente ng Pilipinas. Bago ako matulong, mga Lods, na-realize ko lang na yung nangyaring hearing,
Kahit kita mo naman na pinagtulungan talaga si Tatay Digong, di ba? Tapos may special guest pa sila. Andun pala si Trillanes. Di ba binalita na si Trillanes ay nag-aaligid-aligid lang sa House of Representatives kada may hearing. Tapos, yun na, no? Special guest pala siya sa nangyaring hearing. Alam niyo mga Lods, no, talagang... Pakin mo, no, special guest kontrabida pa. Ito mo makikita mga Lodi Cakes na kahit anong gawin nila, no? Kahit anong paninira, black propaganda, pagtulungan pa nila si Tatay Digong. Pero kita mo naman ang mga Pilipino, 'di ba? Talagang nasa side, 'di ba? Kay Tatay Digong. Kaya kita mo, kahit anong ginagawa nila dyan, kahit pagtulong-tulungan nila, walang nagiging epekto sa taong bayan. Hindi naman pinag-uusapan ng mga taong bayan yung mga ibinibintang sa mga Duterte. 'Di ba? Mas naiinis pa nga yung taong bayan eh. Siguro may mga taong bayan, syempre, na kontra, yung mga kakampi nila yun. Pero sa tingin ko dito, hindi nagiging big issue sa taong bayan yung nangyari. 'Di ba? Hindi pinapakinggan ng mga taong bayan kung ano ang inaakusa sa mga Duterte. Sila lang ang masasaya sa ginagawa nila. Ang importante diyan, no, is kahit na kalaban nila lahat ng mga nandiyan, ang importante yung tiwala ng taong bayan, hindi nasisira. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi aanhin mo, no, kung kahit kakampi mo yung mga yan, kung ang tiwala naman sa iyo ng taong bayan ay sira, wala nang mangyayari sa iyo. 'Di ba? Kahit tumakbo ka ng paulit-ulit, hindi ka na mananalo. Ganun 'yan. Kita mo naman, no, na talagang mas inaabangan nila si Tatay Digong. Yung mga banat at sagot ni Tatay Digong. At kitang-kita mo talaga mga Lods, andyan pa rin talaga ang tiwala ng mga Pilipino kay Tatay Digong. Kaya alam niyo mga Lods, sa nangyaring hearing, nagpapasalamat din ako bakit nangyari yung hearing na yon, 'di ba? Kasi pinatunayan lang ng Tuadcom na hindi nila kayang patumbahin si Tatay Digong. Hindi nila kayang siraan si Tatay Digong sa mga Pilipino. At alam niyo mga Lods, ano yung isa sa napatunayan ko na hanggang ngayon mahal ng mga Pilipino. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan din natin ng reaksyon, walang iba kundi si Mr. Real Talker. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.